Guys, excited na si Justin Brownlee na muling isuot ang Barangay Ginebra uniform. After winning 6 championship with the Gin Kings, sa nakaraang mahigit 3 buwan ay napakahirap daw sa kanyang pakiramdam na pinapanood lang niya mula sa malayo ang kanyang team na nakikipagbakbakan na wala siya. Pakiramdam daw niya ay nilet daw niya ang Barangay Ginebra. Samantala, hawak ngayon ng Magnolia ang momentum ngayong Game 5 matapos padapain ng 2 sunod ang SMB sa kanilang sagupaan sa final series ng Commissioner's Cup. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Mga ka-Republic, sa susunod na Import-Laden Conference ay tiyak nang maglalaro ulit si Justin Brownlee para sa Barangay Ginebra. Ngayong Commissioner's Cup ay si Tony Bishop ang naging replacement import ng Gin Kings dahil nga nag-undergo si Justin Brownlee sa voluntary suspension after ng failed doping test sa Asian Games. Sabi ng Gilas Naturalized Import, yun daw nagdaang 3 buwan ay napakahirap na proseso para sa kanya. Mula raw sa Amerika ay pinapanood lang niya na naglalaro ang Barangay Ginebra at na-feel daw niyang na-let daw niya ang kanyang team. Although hindi nakarating sa finals ang Ginebra, ay believe daw siya sa ipinamalas ni Tony Bishop. Nakita raw niya na ginawa ni TV21 ang lahat at natulungan nga nitong madala sa semis ang Gin Kings. Sa report po ni Ruben Tirado sa Spin, sinabi ni Justin Brownlee excited siyang makapaglaro ulit. Hindi na ako bumabata, nagkakaedad na raw siya. Kaya excited na raw siyang makapaglaro ulit, especially para sa team ng Ginebra. Ako ay nasa estado na ng edad na hindi na natin alam kung ano ang mangyayari. Maraming posibleng mangyari. Alam niyang haya na nakamasid na sa kanya ang father time. Kaya lahat daw oportunidad ngayon na makapaglaro ulit ay kanya nang binibigyan ng sobrang pagpapahalaga. Hindi lang daw ang paglalaro para sa Ginebra ang kanyang kinasasabikan sa ngayon. Magiging napakasiyang sandalian niya na muli niyang i-represent ang bansang ngayon ay itinuturing siyang bayani. At dito naman tayo sa isa pa nating update. Tungkol naman ito sa ongoing final series sa pagitan ng SMB at Magnolia. Bago nagsimula ang best of 7 final series sa pagitan ng 2 kupunan ay yamadong-yamado ang Beermen. Sang-ayon yan sa pagtataya ng mga basketball aficionados. At nakita agad ito sa unang 2 laban ng best of 7. Inangkin agad ng magsiserbisa ang panalo sa game 1 and 2 na lalong nagpalakas sa impresyon na no match ang Magnolia sa SMB. Sa totoo lang, pinanghihinaan na rin ng loob ang mga fans ng Hotshots. At sa social media, umaarya naman ang mga pangangantyaw ng mga SMB fans. Ngunit matigas at palaban ang naging pahayag ni Magnolia coach Chito Victolero. Down nga raw sila, 0-2, pero hindi pa raw sila out. At totoo nga, sa Game 3 ay nagsimulang mangagat ang nakakasakal na depensa ng Magnolia. During Games 1 and 2, namigay ng average na 106 points ang Magnolia. At ngayon, nilimitahan nila ang SMB sa 34.1% field goal pagkatapos ng 45.3% field goal sa unang 2 laro. Nahirapan ng husto si Benny Boatwright sa depensa ni Tyler Bay na nagsakripisyo rin ng mga puntos dahil nag-focus ito sa defense. Nang makuha ng Hotshots ang panalo sa Game 3, umariya ang mga buzzers. Regalo raw sa kapatid, kagagawa na naman daw ni Al Francis Chua. Pero nang manalo ulit ang Hotshots sa Game 4, kumambyo naman ang mga buzzers. Iba naman ang banat ng mga haters na ito. Scripted daw ang panalo para umabot sa Game 7 upang kumita naman daw ang PBA. Mamaya ay Game 5 na. Very crucial ang Game 5 dahil ang mananalo'y isang hakbang na lang para makuha ang kampyonato. Sabi ko nga sa isang content natin, mukhang nakuha na ng Magnolia ang formula kung paano tatalunin ang malakas na kupunan ng SMB. May mga kumontra, nakachamba lang daw ang Magnolia. Ngunit mahirap nang sabihing tsamba ang panalo sa Game 4 dahil 11 points ang naging lamang ng Hotshots sa SMB, 96-85.
Kahit hindi nakuha ang Best Import Award ay ipinapakita ngayon ni Tyler Bay na isa siya sa pinakamahusay na import this conference. Aside from suffocating defense niya kay Benny Boatwright, ay muling umarangkada ang kanyang scoring sa Game 4. Nag-contribute siya ng 26 points, samantalang 16 points lang ang naiambag ni Boatwright para sa SMB. Hawak ngayon ng Magnolia ang momentum. Sa Game 4 ay maagang inilabas si Junmar Fajardo dahil sa hinihinalang calf injury. At kung hindi makakalaro sa Game 5 ang 7-time MVP, malamang sa malamang ay may kalalagyan mamaya ang tropa ni Coach George Gallant. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Joan Cabido, dyan sa Kuwait. Thank you. Estrella Mercurio. Rogelio Mural, dyan naman sa Antipolo City. Francisco Alcantara. Rosemary Juan. George Batong. Erwin Santiago. Alvin Katakutan. Ricky Noblejas at si Erwin Santiago. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.